Saan ka ba nanggaling, Adeline? Kanina ka pa hinahanap ng anak mo. Bulyaw ng ina ni Adeline sa kanya. Naghahanap lang po ako ng mapag-uutangan, ma. Kahit may tubo ay okay lang sa akin. Basta may ipangbili lang ako ng gamot ni Sheena. Mahinahong sagot ni Adeline sa kanyang ina. Sa hirap ng panahon ngayon, anak, himala na lang ang taong magpapautang sa atin. Lalo na't mahirap lang tayo. Dahil akala nila hindi natin kayang magbayad. Kaya huwag ka nang umasa na makakahanap ka ng mapag-uutangan mo. Dahil hindi yan mangyayari. Sabi ulit ng kanyang ina. Napabuntong hininga na lang si Adeline. Hindi na siya nagsalita pa dahil pag nagsalita pa siya, sigurado nga haba na naman ang usapan nila. Pumunta ng kwarto si Adeline kung saan ang anak niya nakahiga. Nasa maliit na kama si Sheena at mahimbing itong natutulog. Pinagmasdan ni Adeline ang anak niyang may sakit. Masakit para sa kanya na makitang may sakit ang anak niya. Kung pwede lang sana na sa kanya na lang ibaling ang sakit nito, ay malugod niya itong tatanggapin para hindi na magdusa pa ang kanyang anak. Napakaliit pa kasi nito para danasin ang ganoong hirap. Mama, nakauwi ka na po pala. Mahinang sabi ni Sheena nang magising ito. Yes baby, naghahanap lang si mama ng pera para pampagamot sa'yo. Kamusta ka na? Kamusta ang pakiramdam mo? Mahina niyang tanong sa kanyang anak. Okay lang ako mama, huwag na po kayong mag-alala sa akin. Ayoko po na nakikita kayong nalulungkot. Dahil pag nalulungkot ka, nalulungkot din po ako. Mahinang sabi nito. Unti-unting tumulo ang luha ni Adeline dahil sa sinabi ng anak niya. Mahal na mahal ka kasi ng mama anak eh. Kaya ako nalulungkot dahil nasasaktan ako na wala man lang akong magawa para sa kalagayan mo. Paliwanag ni Adeline sa anak niya. Mahal na mahal din kita mama. Napayakap na lang si Adeline sa anak niya habang umiiyak. Huwag ka mag-alala, Maghahanap si mama ng pera para sa pampagamot mo, okay? Pinunasan ni Sheena ang luha ng kanyang ina, kaya lalo lang naiyak si Adeline. Kinabukasan ay maagang inasikaso ni Adeline ng anak niya. Pinaliguan at pinakain niya ito bago niya dinala sa labas ng bahay para mapaarawan. 7 taong gulang na si Sheena. Matalinong bata ito pero dahil sa sakit niya, ay napilitan si Adeline na pahintuin ito sa pag-aaral niya. Si Sheena ang bunga ng pagkakamali ni Adeline noon. Pero kahit ganun ay, hindi niya naisip na ipalaglag ang naging bunga sa pagkakamali niya. Kahit tad-tad siya ng bulyaw sa ina niya, ay tinanggap pa rin naman niya ito nang malamang buntis siya at inalagaan siya kahit galit ito sa kanya. Kaya nga sa tuwing bubulyawan siya nito ay pinapalagpas niya ito sa kabilang tenga niya. Dahil hindi niya kayang bayaran ang sakripisyo ng ina niya sa kanya. Saan ka na naman pupunta? Puna ni Dara sa anak niya nang makita itong nakabihis. Maghahanap ako ng mapagtatrabahuhan ma. Di baling maliit ang kita basta may panggastos lang ako sa gamot ni Sheena. At makatulong na rin ako sa gastusin natin dito sa bahay. Mahinahon na sagot ni Adeline sa ina. Huwag mo nang isipin ng panggastos dito sa bahay. Kami na ng tatay mong bahala ron. Ang apo na lang namin ang asikasuhin mo. Kahit naman bunga yan ng pagkakamali mo, mahal pa rin namin yan. Mahinahon na sabi ni Dara sa anak niya. Kaya nga po maswerte pa rin ako kahit nagkaganito ako. Kasi hindi niyo ako pinabayaan ni tatay. Kahit construction lang ang trabaho niya, binibigyan pa rin niya ako ng pambili ng gamot ni Sheena. Salamat po sa inyo, Nay. Nagyaka pa ng mag-ina bago nagpaalam si Adeline na lalabas na ito. Naglalakad lang sa highway si Adeline habang tinitiis niya ang gutom. Kailangan niya kasing magtipid dahil pamasahin na lang pauwi sa kanilang natitira niyang pera. Kung kukunan pa niya ito ng pambili ng pagkain niya, ay siguradong maglalakad na siyang pauwi. Busy si River sa mga papeles na kailangan niyang pirmahan nang biglang bumukas ang pinto ng opisina niya. You don't know how to knock the door before you enter? Seryosong tanong ni River kay Camille. Camille is River's sister. Mula pagkabata hindi na sila magkasundo dahil pasaway ito at salungat ang ugali nito sa ugali ni River. Kaya palagi niya itong pinagagalitan. Pero kahit ganun ay mahal niya ito
Kahit na hindi sila magkasundo, dalawa lang kasi silang magkapatid. Bakit ko naman gagawin yun? Ngayon pa ba ako kakatok Ang tagal ko nang palaging pumapasok dito sa opisina mo. Ngayon pa ba ako mag-aabalang kumatok? Sagot ni Camille sa kuya niya. Sumandal si River sa upuan niya at nakadikwatro na humarap sa kapatid. So what brought you here? Nakataas kilay na tanong ni River sa kapatid. Don't tell me na. Oo na. Kinuha na naman ni Mami yung ATM ko Wala akong pera, pupunta ako sa mall. Nakangusong sabi ni Camille. Kaya ka pumunta rito dahil akala mo bibigyan kita ng pera, ganun ba? Nakangusong tumango si Camille sa Kuya River niya. Alam mo na ayaw ni Mami na gastos ka ng gastos, hindi ba? Huwag mo sanang kalimutan na hindi namin pinupulot lang ang pera na ginagastos mo, Camille. Pinaghihirapan naming tatlo yan para hindi tayo kung saan-saan maghahanap ng pera katulad ng iba. Mabuti ka pa nga at nakukuha mo ang pera na yan ng hindi naghihirap. Habang ang iba dyan halos wala nang makain. Eto na naman po tayo. Nagbibigay ka nga na ninermon ka pa. Kuya naman, hindi ba pwedeng wag muna akong sermonan? Bigyan mo na lang ako, please? Pakiusap ni Camille sa kuya niya. Naiiling na tumingin si River sa kapatid niya. Alam na alam kasi nito ang kahinaan niya kung papaano siyang mapapapayag. Inilapag ni River ang isa niyang credit card sa mesa na kaagad namang kinuha ni Camille. Yes! Thank you kuya! Kaya love na love kita Nakangiting niyakap ni Camille ang kuya niya. 20K lang ang pwede mong ibawas dyan. Sabi kaagad ni River sa kapatid nang kumalas ito sa kuya niya. What? Kuya? Kung ayaw mo, ibalik mo na lang sa akin yan. Nakataas kilay na sabi ni River. Hell no! Okay na sa akin to. At least may panggastos ako. Bye na kuya. Mwah! Tumakbo na paalis ng opisina si Camille habang napabuntong hininga naman si River. Hapon na pero wala pa ring makita na mapapasukan si Adeline. Sumasakit na ang paa niya sa kalalakad. Sumasabay pa ang tiyan niyang panayang kulo dahil sa gutom. Wala sa sariling tumawid si Adeline sa highway kaya hindi niya nakita ang paparating na sasakyan. Mabuti na lang at mabilis na kaprenong nagmamay-ari noon kaya hindi siya nabundol nito. Oh my gosh! Walang bang babaeng to at hindi nakitang may sasakyan na paparating sa kanya? Mabuti na lang at kumapit pang brake ko dahil kung hindi lagot na. Bumaba siya sa kotse niya at bubulyawan na sana niyang babae nang makilala niya ito. Oh my goodness! Napatakip sa bibig niya si Camille nang magtama ang mata nila ni Adeline. Ate Adeline, ikaw ba yan? Kaagad na naglakad si Camille patungo kay Adeline at niyakap niya ito ng mahigpit. Camille, sambit ni Adeline bago ito nawala ng malay. Ate! Goodness! Ate Adeline! Tulungan niyo kami! Tulong! Sigaw ni Camille habang nasa lap niya ang ulo ni Adeline. Kaagad naman na tinulungan si Camille ng mga taong nakapaligid sa kanila at binuhat si Adeline patungo sa kotse niya. Nagpasalamat siya sa mga tao na tumulong sa kanya at kaagad na pinatakbo ang kotse niya papuntang ospital. Pagdating sa ospital ay kaagad naman na inasikaso si Adeline ng mga doktor. Palakad-lakad lang si Camille sa labas ng pinto kung saan ipinasok si Adeline. Hindi rin nagtagal ay lumabas na ang doktor na sumuri kay Adeline. Dok, kamusta po siya? Kaagad na tanong ni Camille sa doktor nang lumabas to. Miss Aguirre, kaano-ano mo ba ang pasyente? Balik na tanong ng doktor kay Camille. Hindi ko po siya kaano-ano, Dok. Munti ko lang siyang mabundol kaya ako siya dinala rito. Dahil nawalan po siya ng malay. Kamusta na po ba siya? Ano po bang sakit niya? Bakit po ba siya nawalan ng malay? Sunod-sunod na tanong ni Camille sa doktor. Isa-isa lang, Miss Aguirre. Natatawang sabi ng doktor. She's okay. Wala siyang sakit. Dahil lang sa pagod at gutom kaya siya nawalan ng malay. Maya-maya magigising din siya. Pakainin mo lang siya para bumalik ang dating lakas niya. Maiwan na muna kita at may aasikasuhin pa akong ibang pasyente. Salamat po, Dok. You're welcome, Miss Aguirre. Tuluyan ang umalis ang doktor habang si Camille ay pumasok na sa kwarto kung saan si Adeline. Umupo si Camille sa upuan na nasa gilid ng kama ni Adeline. Tinitigan niyang mabuti ang dating kasambahay nila. Saan ka ba nagsusuot at bigla ka nilang nawala?
Alam mo bang matagal ka naming hinahanap dahil hindi ka man lang nagpaalam na umalis ka? Sabi ko sa'yo sa labas ka lang dahil kakausapin ko lang sila mami pero hindi ka na bumalik. Mahinang sabi ni Camille kay Adeline na natutulog. Gustong tawagan ni Camille ang ina niya pero nagdadalawang isip siya. Gusto niya munang kausapin ang dating katulong bago niya sabihin sa kanyang ina na nakita na niya si Adeline. Si Adeline kasi ang babaeng gusto ng magulang ni Camille para kay River dahil napakabait nito. Pero dahil sa ginawa ni Marisa, ang girlfriend ni River noon, ay nasira ang tiwala namang ito kay Adeline at muntik pa itong maipakulong. Huli na nang malaman nila na kagagawan lang pala lahat yon ni Marisa. Pagkagising ni Adeline ay puting kisame kagad ang bumungad sa kanya. Paano ako napunta rito? Mahina niyang sabi. Inilibot niyang paningin sa buong paligid hanggang sa dumapo ang mata niya kay Camille. Agad na nabalisa si Adeline. Ayaw niyang may ibang makaalam na nakita siya nito. Ate, kamusta ka na? Kamusta ang pakiramdam mo? Ano bang nangyari sa'yo at naglalakad ka lang? At bakit sabi ng doktor, nalipasan ka ng gutom? Ba't hindi ka kumakain? Sunod-sunod na tanong ni Camille kay Adeline. Pwede na ba akong umuwi? Anong oras na ba? Tarantang sabi ni Adeline. 6:00 pa lang ate, huwag ka mag-alala, iuwi kita. Pero sa ngayon kumain ka na muna. May binili akong pagkain para sa'yo. Nakakahiya naman sa'yo, wala akong maibabayad dyan. Tanggi ni Adeline kay Camille. Huwag ka mag-alala, hindi ko naman pababayaran yan. Basta kumain ka na muna bago tayo mag-usap. Tumingin lang si Adeline kay Camille. Huwag ka mag-alala, walang nakakaalam na nakita kita. At kahit nga ang doktor dito, hindi alam na magkakilala tayo. Sige na, kumain ka na. Nakahinga ng maluwag si Adeline sa sinabi ni Camille, kaya nag-umpisa na siyang kumain. Naaawang nakatingin si Camille dito. Matapos kumain ay saka nag-usap si Camille at Adeline. Kamusta ka na pala ate? Alam mo bang matagal ka na naming hinahanap? Alam na namin ang totoo. Nakita namin sa CCTV ang mga nangyari. Kaya huwag ka mag-alala, hindi ka makukulong. Dahil sa sinabi ni Camille ay bumalik sa alaala niya ang mga nangyari sa kanya sa mansyon ng mga Aguirre. Flashback. Senyorito, sandali. Hindi tama itong gagawin natin Mali ito. Ikakasal ka na. Hindi mali ang magmahal, Adi. At hindi ako magpapakasal kay Marisa. Dahil ikaw ang mahal ko. Please pumayag ka na. Mahal mo rin naman ako, hindi ba? Tumangutango si Adeline kay River. Kaya kaagad na sinunggaban siya nito ng halik. Dahil sa mahal ni Adeline ng senyorito niya, ay mabilis siyang bumigay rito habang hindi nag-iisip sa pwedeng mangyari sa kanya dahil ang tanging nasa isip niya ay mahal din siya ni River. Pero sabi nga nila, walang sikretong hindi nabubunyag dahil nalaman ni Marisa ang lihim na relasyon ni River kay Adeline at nakipaghiwalay pa si River sa kanya dahil lang sa dalaga. Kaya't gumawa siya ng paraan para masira si Adeline sa mga Aguirre. Mom, what happened? Tanong ni Camille sa mami niya nang galit na galit itong lumabas ng kwarto niya. Nawawala yung kwintas at earrings ko na binili ko pa sa Los Angeles. My goodness, Camille, halos bilyon ang halaga noon. Ipatawag mo lahat ng katulong natin. Kailangan ko malaman kung sino sa kanilang kumuha nun. Hysterical na sabi ni Doña Cassandra. Dahil sa pangyayaring yon, ay isa-isang pinatignan ni Doña Cassandra ang mga maids quarter. Pero wala silang nakita. At isa na lang hindi pa nila napapasok. Ang kwarto na lang ni Adeline. Anong nangyayari dito? Bakit kayo nag-uumpukan dito? Maang-maangan na tanong ni Marisa sa mga katulong. Senyorita Marisa, ikaw po pala. Nawawala po kasi yung kwintas at earrings ni Doña Cassandra. Kaya ipinahahanap niya po. Baka daw po kasi isa sa amin ang kumuha. Paliwanag ng isa pang katulong sa mansyon ng mga Aguirre. Nahalughog na ba ang lahat ng kwarto? Kay Adeline na lang po ang hindi pa napapasok. Lihim na napangiti si Marisa sa sinabi ng katulong. I'm the winner. Mawawala ka rin sa landas kung hampas lupa ka. Lintik na katulong ka. Galit na ani ni Marisa sa isip niya. Nakita na po namin, Doña Cassandra. Sa bag po ni Adeline nakalagay. Sabi ng isa pang katulong. Napangiti si Marisa sa katulong na may hawak sa kwintas at earrings.
My goodness, Iha! Bakit mo to nagawa sa akin? Pinagkatiwalaan pa kita at gusto pa kitang maging manugang. Pero bakit sinira mong tiwala namin sa'yo? Sigaw ni Doña Cassandra. Tita, hindi po akong kumuha niyan. Hindi ko po alam kung papaanong napunta yan sa bag ko. Hindi po ako magnanakaw. Takot na sabi ni Adeline. Anong hindi magnanakaw? Anong tawag mo dyan sa kwintas na nasa bag mo? Hindi ba magnanakaw yan? Sigaw ni Marisa kay Adeline. What's happening here? Ang baritonong boses ni River ang nagpatahimik sa lahat. Etong mahal mo ka mo na ipinagpalit mo sa akin. Ayan, isang magnanakaw pala. Ninakaw lang naman niya ang earrings at kwintas ni Tita Cassandra. Ito ba? Ito ba yung pinalit mo sa akin, River? Hampas lupa na nga magnanakaw pa. Paano na lang kaya kung makasal na kayo? Di ubos ang lahat ng ari-arian nyo? Galit na sabi ni Marisa. No, hindi yan magagawa ni Adeline. Hindi siya magnanakaw. Mariing sabi ni River. Sinasabi mo ba na hindi totoong ninakaw niya ang necklace ni Tita? Ba't hindi mo siya tanungin? Adi, is it true? Tanong ni River kay Adeline. Umiiyak na umiling si Adeline kay River. Hindi ko kayang magnakaw, senyorito. Matagal na akong naninilbihan dito sa inyo. At ni minsan ay wala pang nawala rito. Umiiyak na sabi ni Adeline. Senyorito? Umiling-iling lang si River na nakatingin kay Adeline. Makikita sa mga mata ni River ang pagkadismaya kay Adeline. Tumalikod si River na hindi man lang pinakikinggan ang sinasabi ni Adeline sa kanya. Tumawag kayo ng pulis at ipadampot nyo si Adeline ngayon din mismo. Utos ni Doña Cassandra sa mga katulong. Kaagad na tumawag ng mga pulis ang isa pang katulong, ayon sa utos ni Doña Cassandra. Habang si Adeline ay nakasunod kay Doña Cassandra na lumabas sa maid's quarter. Tita, please. Shut up! Wag na wag mo akong matawag-tawag na tita. Call me Doña Cassandra. Kung alam ko lang na ito palang gagawin mo, dapat noon pa'y pinaalis na kita sa mansyon namin. Galit na sigaw ng Doña Cassandra. Iniwan niya si Adeline na umiiyak. Nang makalayo na si Doña Cassandra, ay may humila sa kanya papunta sa likod ng bahay. Camille, huwag ka na munang magtanong. Dito ka dumaan sa maliit na gate. Ang labasan na ito'y patungo dun sa malapit sa may guardhouse. Maghanap ka muna sa labasan ng matutulugan. Huwag ka mag-alala. Malalaman din nilang totoo na hindi ikaw ang kumuha sa necklace ni Mommy. Ito ang pera. Huwag ka masyadong lalayo Magtago ka lang. Bilis! Bilisan mo na. Baka dumating na mga pulis. Salamat. Walang anuman. Basta ako naniniwala kung wala kang kasalanan. Sige na, umalis ka na. Mabilis na umalis si Adeline sa mansyon. Sandali pa niyang nilingon ng mansyon na akala niya magiging tahanan na niya. Dahil sa ibinigay ni Camille na pera kay Adeline, ay nakauwi siya sa kanilang probinsya. Ni hindi na nga siya nakapagpaalam pa sa kaibigan niya na siyang nagdala sa kanya sa Maynila. End of flashback. Salamat pala sa tulong mo noon sa akin Wala yun ate, alam kong may ibang gumawa nun. Kaya nung nalaman nila Mami na si Rica ang kumuha sa necklace at earrings ni Mami, ay kinanta rin niya si Marisa. Si Marisa kasing nag-utos sa kanya noon para siraan ka kila Mami at Kuya. Kaya ayun, pinalayas si Mami si Rica sa mansyon at hindi na nakabalik pang muli si Marisa sa amin. Napabuntong hininga na lang si Adeline nang banggitin ni Camille ang kuya nito. Saan ka ba nakatira? Ihahatid na kita, huwag ka mag-alala. Walang ibang makakaalam na nagkita tayo. Kahit nag-aalangan si Adeline ay pumayag pa rin siya sa gusto ni Camille dahil may tiwala naman siya dito. Pagdating sa may eskinita ay iniwan nila ang kotse ni Camille sa labasan at naglakad sila patungo sa looban. Nasa isang squatter nakatira sila Adeline, kaya nang maglakad sila papasok sa looban ay panay ang tingin ng mga tambay kay Camille bago ito sa paningin nila. Kaya nagtataka sila kung sino ito at bakit kasama nito si Adeline. Adi, ang ganda naman ng kasama mo. Pwede ba namin siyang makilala? Tanong sa kanila ni Roger, ang kaibigan na tambay ni Adeline. Kaibigan ko siya Roger. Huwag niyo sana siyang gagalawin. Dumalaw lang siya dito. Pakiusap niya sa kaibigan. Ganun ba? Walang problema Adi, basta ikaw. Ngumisi ang lalaki kay Camille na ikinangiwi naman ang dalaga. Ate,
Takot na sambit ni Camille. Huwag ka mag-alala, okay lang yan. Ihahatid naman kita mamaya paglabas mo dito eh. Alika na. Sumunod si Camille kay Adeline hanggang sa nakarating sila sa bahay nila. Dito ka na pala nakatira, ate? Oo, pasensya ka na ha. Maliit lang ang bahay namin at kawayan lang ang upuan. Ano ka ba? Okay lang ako, ate. Sino palang mga kasama mo rito? Tanong ni Camille. Si mama at ang kapatid ko. Nagtatrabaho kasi sa construction si tatay, kaya minsan lang siya umuwi rito. Sa probinsya kami dati nakatira pero dahil dito nang nagtatrabaho si tatay at ang kapatid ko dito na rin kami. Mas gusto ko si ni nanay na magkakasama kami. Kahit mahirap lang ang buhay namin basta magkasama kami okay lang. Mabutit dumating ka na, Adi. Kanina pa tanong ng tanong si Sheena sa'yo. Kamusta ang paghahanap mo ng trabaho? Bungad ni Dara kay Adeline na hindi tumitingin sa likod nito. Ma, may kasama pala ako. Saka palang napansin ni Dara ang kasama ng anak niya. Magandang gabi po, ma'am. Bati ni Camille kay Dara. Naku iha, huwag ka nang nagmamam sa akin at hindi ako teacher. Tita na lang, okay na sa akin yon. Kaibigan ka ba ni Adi? Bakit ngayon lang kita nakita? Opo, tita pala. Ganun ba? Sa tingin ko'y mayamang ka. Sa kutis at pananamit mo palang halata na. Mag-iingat ka rito ha. Maraming adik dito, baka mapagtripan ka pa. Walang pag-aalinlangan na sabi ni Dara kay Camille. Agad namang namutla si Camille sa sinabi ni Dara sa kanya. Ma, huwag mo namang takutin si Camille ng ganyan. Sita ni Adeline sa ina niya. Aba, hindi ko siya tinatakot. Nagsasabi lang ako ng totoo. Mabuti yung alam niya. Tagasang ka ba, iha? Dyan lang po sa... Siniko ni Adeline si Camille kaya lumingon si Camille dito. Ang ibig niyang sabihin ma, dyan lang sa malapit sa atin. Si Adeline ang sumagot sa kanyang ina. Ganun ba? O sige na, kumain na kayo at may ulam pa doon sa mesa. Kumain na kami ma. Inihatid lang ako ni Camille dito. Paliwanag ni Adeline sa ina niya. Magsasalita pa sana si Adeline nang lumabas ang anak niya sa kwarto. Mama! Nakangiting sa lubong ni Sheena sa ina niya. Nanlaki ang mata ni Camille na nakatingin sa bata, habang si Adeline ay malaki ang ngiti na sinalubong ng yakap ang anak. Baby, kamusta ka na? Hindi ka ba napagod? Pasensya ka na kung natagalan ng uwi si mama ha? Okay lang po mama, naiintindihan po kita. Nakangiting sabi ni Sheena. Ang bait talaga ng baby girl ko. Hinalik-halikan ni Adeline ang pisngi ng anak niya, kaya humagikhik ito. Ate, tawag ni Camille kay Adeline. May anak ka na? Sinong tatay? Gulat ang reaksyon niya. Oo, si Sheena pala. Baby, say hi to Tita Camille mo. Nakangiting sabi ni Adeline kay Sheena. Hi Tita Ganda. Mahinhin na sabi ni Sheena kay Camille. Oh my gosh ate, marunong nang tumingin ng magandang anak mo ah. Natatawang sabi ni Camille. Hello baby girl, ang ganda mo rin naman. Ilang taong ka na ba? Tanong nito sa bata. 7 na po tita. Gulat ang reaksyon ni Camille sa sinabi ng bata. 7 ka na? Tumango si Sheena kay Camille. Napatingin naman si Camille kay Adeline. May sakit kasi siya. Magsasalita pa sana si Adeline nang tumunog ang cellphone ni Camille. Sandali ate sasagutin ko lang to. Tumango lang si Adeline kay Camille at sandali itong lumayo sa kanya. Nagpasalamat si Adeline at nakalimutan na ni Camille ang tungkol sa ama ng anak niya. Pagbalik ni Camille sa loob ay nagpaalam na siya kay Dara at Sheena na uuwi na siya. Gusto pa sana niyang makipagkwentuhan kila Adeline pero pinapauwi na siya ng mami niya. Kaya wala siyang choice kung hindi ang umuwi. Bye baby Sheena, babalik ako rito sa inyo at bibilhan kita ng maraming laruan. Nakangiting sabi ni Camille. Wow, talaga tita, sure po ba kayo? Oo naman, kaya hintayin mo ko ha? Opo, hihintayin po kita. Nakangiting sabi ni Sheena kay Camille. Hinalikan muna ni Camille si Sheena bago siya nagpaalam sa ina ni Adeline. Inihatid naman siya ni Adeline sa labasan. Babalik ako dito ate, promise. Bye! Niyakap ni Camille si Adeline bago ito sumakay sa kotse niya. Pag alis ng kotse ni Camille,
Ay saka pa lamang si Adeline bumalik sa looban. Mabuti na lang at hindi nito nahalata ang mukha ni Sheena, nakahawig ng sakuya nito. At alam niyang hindi sasabihin ni Camille na nagkita sila. Mabilis na nakarating si Camille sa mansyon nila. Kaagad naman siyang sinalubong ng kanyang ina pagpasok pa lang niya. Saan ka ba nagsususuot at ngayon ka lang umuwi ha, Camila? At ano itong nalaman ko na nanghingi ka na naman ng pera kay River? Sermon ni Doña Cassandra kay Camille. Ma'am, mag-uumpisa na naman ba tayo? Kung pinauwi mo lang ako para sermonan, mabuti pa't doon na lang sana ako natulog kila Ate Adi. Sagot ni Camille kay Doña Cassandra. Nang mapagtanto ni Camille ang huling sinabi, ay napatikom ang bibig niya. What did you say, Camila? Agad na napipis si Camille nang marinig ang boses ng kuya niya nakapapasok pa lang. Alin doon kuya? Kunyari niyang tanong. Kahit ang totoo ay kinakabahan na siya. Saan mo gustong matulog? Sa friend ko sana kuya. Palusot ni Camille kay River at nag-peace sign pa siya rito. Di ba kamo yung binanggit mo, Camille? Nagkita na kayo ni Adeline? Tanong ni Doña Cassandra. Hindi po ma'am, hindi po. Sige po ma'am, aakit muna ako sa taas ha. Mabilis na umakyat sa kwarto niya si Camille. Pagdating niya sa kanyang kwarto ay agad niya itong inilak. Saka pa lang siya napahawak sa dibdib niya dahil sa sobrang kaba. Habang ang daddy ni Camille at mami nito ay nagtataka sa ikinikilos niya. Lalo na si River. Alam niyang may itinatago ang kapatid at gusto niya itong malaman. Habang si Adeline ay halos walang tulog. Hindi niya alam kung bakit siya kinakabahan ng ganun-ganun na lang. Unang pumasok si Camille sa isip niya. Pero hindi siya naniniwalang sasabihin ni Camille na nagkita na sila. Alam naman niya ang ugali ng dalaga. Napabuntong hininga siya nang maalala ang ama ng anak niya. Gustong-gusto niyang humingi ng tulong mula rito para sa anak niya. Pero nag-aalangan siya. Ayaw niyang ma-reject ang anak niya. Hindi rin niya alam kung maniniwala ba sa kanya si River kapag sinabi niya rito ang totoo. Pagpatak ng 5:00 ay bumangon na si Adeline. Niyakap at kinumutan niya muna ang anak niya bago siya lumabas ng kwarto para magluto. Habang sa mansyon ng mga agire, ay maagang nagising si River. May lakad kasi sila ng daddy at mami niya. 8:00 pa lang ay dumating na sila sa ospital na pagmamay-ari ng mga agire. Malugod naman silang sinalubong ng mga staff doon at ni Dr. Romero na siyang head ng mga doktor. Hindi rin nagtagal ay nag-umpisa na ang kanilang meeting. Kasama ang mga board kung ano ang status ng ospital nila. Samantalang kasalukuyang naglilinis si Adeline sa loob ng bahay nila nang sumigaw ang kanyang ina na nasa labas ng bahay. Adeline! Diyos mio! Adeline ang anak mo! Sigaw ni Dara sa labas ng bahay nila. Mabilis na nabitawan ni Adeline ng walis at mabilis siyang tumakbo palabas. Ma! Ano nangyari? Diyos ko! Sheena anak! Ano nangyari? Takot na sabi ni Adeline. Bigla na lang siyang nahirapang humingi. Dalhin na natin siya sa ospital anak. Takot na ani ni Dara sa anak niya. Mabilis na kinarga ni Adeline si Sheena. Hindi na siya nag-abala pang magbihis. Anak, kumapit ka ha. Dadalhin ka ni mama sa ospital anak. Huwag mong iiwan si mama ha. Mahal na mahal ka ni mama anak. Sheena. Umiiyak na sabi ni Adeline habang tumatakbo siya papuntang labasan. Doon lang kasi may sasakyan papuntang ospital. Mabilis naman na nakarating si Adeline sa ospital at kaagad na dinala sa emergency room si Sheena. Hindi alam ni Adeline kung anong gagawin niya. Palakad-lakad lang siya sa labas ng emergency room. Marami nang pumapasok sa isip niya ng mga negatibong bagay. Pinaupo naman siya ng ina niya para kumalma. Anak, huwag ka masyadong mag-isip ng kung ano-ano ha. Magiging okay rin si Sheena. Ang kailangan natin ngayon ay magdasal para sa kaligtasan ng anak mo. Hindi ko kakayanin kapag nawala sa akin ang anak ko, ma. Takot na ani ni Adeline. 1 oras din ang itinagal ng doktor sa loob ng emergency room. Paglabas nito ay kaagad itong sinalubong ni Adeline. Dok, kamusta na po ang anak ko? Ligtas na po ba siya? Tatapatin na kita, Miss Cuevas. Mahina ang katawan ng anak mo. Kailangan na siyang maoperahan kaagad dahil lumalaki na ang butas sa puso niya. Baka sa susunod na atakihin siya sa sakit niya. Tuluyan na siyang bawian ng buhay.
Paliwanag ng doktor kay Adi. Dok, magkano po bang kakailanganin naming pera para mapaopera namin siya? Tanong kagad ni Adeline. Aabot hanggang 500,000 ang pwede niyong magastos, Miss Cuevas. Kung may mapagkukunan kayo, mas mabuti dahil delikado na talaga ang lagay ng anak mo. Nangihinang napaupo si Adeline sa upuan. Parang nawalan siya ng lakas dahil sa narinig. Kung meron na kayong mahanap na pera, sabihin mo lamang sa akin ang maoperahan na kaagad ang anak mo. Maiwan na muna namin kayo. Napahawak na lang si Adeline sa dibdib niya habang nakatingin sa kanyang ina. Ma, saan naman kaya ako kukuha ng malaking pera para sa operasyon ni Sheena? Ayoko pong mawala sa akin ang anak ko, Ma. Mahal na mahal ko pong anak ko. Umiiyak na sabi ni Adeline sa kanyang ina. Hindi ko rin alam, anak eh. Alam mong gipit din ako pero wag ka mag-alala. Susubukan kong mangutang kila Aling Minda. Hindi ko lang alam kung pagbibigyan tayo nun. Basta tutulong ako para maipagamot lang natin sa Sheena. Pagpapakalma ng ina ni Adeline sa kanya. Nang mailipat na ng kwarto si Sheena, ay umuwi muna si Dara sa kanila at naiwan si Adeline sa ospital. Naaawang tumingin si Adeline sa anak niya na natutulog sa hospital bed at may dextrose at oxygen na nakakabit dito. Halos hindi na makahinga si Adeline. Ayokong mawala ka sa buhay ko, anak. Mahal na mahal kita. Lagi mong tatandaan na mahal ka ni Mama, ha? Pinahid ni Adeline na mga luhang nagsilandasan sa pisngi niya at nag-isip kung ano bang dapat niyang gawin. Matapos makipag-meeting ni River at ang daddy niya, ay lumabas na sila sa meeting room. Habang binabaybay nila ng ina niya at daddy niya ang hallway ng ospital, ay may nakita siyang babae na naglalakad palabas at parang namumukhaan niya ito. Adi? Mahinang bigkas ni River. Huminto siya't sinundan ng tingin ng babae na papalabas. Napahugot na lang siya ng hininga na lumingon ito sa kinaroroonan niya. Akala niya si Adeline. Kahawig lang pala niya. Nadatnan nila River si Camille sa sala na nanonood ng TV habang nakadekwatro ang paa. Oh, tapos na kayo? Aga naman. Tanong ni Camille habang nakatingin sa relo niya. Mabilis lang naman ang naging meeting namin. Sagot ni River habang umupo sa tabi ni Camille. Umakyat na sa taas ang mag-asawang Aguirre, kaya si Camille at ang kuya na lang niyang naiwan sa sala. Kuya, may itatanong ako sa'yo. Sana naman sagutin mo ako ng maayos, ha? Seryosong sabi ni Camille sa kuya niya. Say it. Walang ganang tanong ni River sa kapatid niya. Kuya, alam kong hinahanap mo pa rin hanggang ngayon si Ate Adeline. What if may asawa na siya at may anak na sila? Anong gagawin mo? Patanong na tanong ni Camille. I'll take her back. Dahil ako lang dapat ang magmamay-ari sa kanya at wala ng iba. Seryosong sagot ni River. May anak na siya eh. Kukunin mo pa ba siya? Ang akin ay akin lang. At ayokong may kahati. Kaya kung makita ko man siya at may anak na, kukunin ko siya ulit. Malamig na sabi ni River. Magsasalita na sana si Camille nang biglang tumunog ang cellphone niya. Akmang dadamputin na sana niya ito nang maunahan siya ni River. Tumaas ang kilay ni River nang makita na unregistered number ang tumatawag. Kaya wala sa sariling sinagot niya ito. Camille, ang Ate Adeline mo ito. Salamat naman at nakontak kita. Pasensya ka na, tumawag ako ngayon sa'yo. Nandito kasi ako sa ospital. Dinala namin dito si Sheena. Pwede ka bang pumunta dito ngayon? Parang tinakasan ng dugo si River dahil sa narinig ang babaeng matagal niya nang hinahanap. Sobrang namiss niya ang boses nito. Kuya, bakit? Tanong kagad ni Camille kay River. Alam mo kung nasan siya pero hindi mo sinasabi sa akin. Tumaas ang boses ni River kaya nagulat si Camille. Ano bang nangyayari sa'yo? Ba't ka ba sumisigaw? Nagtatakang tanong ni Camille sa kapatid niya. Alam mo kung nasan si Adi, hindi ba? Sa kanya ka galing kagabi, pero hindi mo sinabi. Kailan pa, Camila? Kailan mo pa to tinatago sa akin? Galit na sabi ni River. Kuya, takot na sabi ni Camille. Tumunog ulit ang cellphone ni Camille at hinayaan na ni River na sagutin ito ni Camille. Hello? Camille, ang Ate Adeline mo ito.
Namatay kasi kaninang tawag kaya tinawagan kita ulit. Pwede ba kitang makausap? Kung pwede sana dito sa ospital na pinagdalahan mo sa akin. Hindi kasi ako makakaalis dito dahil walang magbabantay kay Sheena. Pwede ba? Tumingin muna si Camille kay River bago siya sumagot kay Adeline. Sige ate, hintayin mo ako, magbibihis lang ako. Bye. Pinatay na ni Camille ang tawag at tumingin ulit sa Kuya River niya. Namumula na ang mukha nito habang nakatingin sa kanya. Kuya, bilisan mo magbihis dahil sasama ako sa'yo. Walang alinlangan na sabi ni River. Walang nagawa si Camille kung hindi ang sumunod sa gusto ng kuya niya. Alam niyang hindi niya ito mapipigilan na wag sumama. Natatakot lang siya na baka magalit si Adeline sa kanya. Tahimik na bumiyahe si Camille at River. Walang nagsasalita sa kanila hanggang sa makarating sila sa ospital. Nauna nang bumaba si Camille sa kotse. Malayo pa lang ay tanaw na niya ang dalagang nakatayo. Sinundan lang ng tingin ni River ang kapatid habang naglalakad, hanggang sa nakarating ito sa kinaroroonan ni Adeline. Kahit nasa malayo, ay kinabisado pa rin niya ang mukha nito. Sa ikalawang pagkakataon ay tumibok ang puso ni River na walang ibang makagagawa kung hindi si Adeline lang. Mula sa suot nitong tsinelas sa mahaba nitong palda at malaking blouse, ibang-iba na ito sa Adeline na nakilala niya. Medyo pumayat na rin kasi ito. Gustong-gusto niya itong yakapin ng mahigpit at sabihin na sobrang namiss niya ito, pero hindi niya magawa. Nakatingin lang siya sa dalawa habang nag-uusap. Malaki ang pagsisisi niya noon kung bakit hindi niya ito pinabayaan at hindi pinaniwalaan. Ngayong nakita na niya ito ulit, ay hindi niya alam kung anong gagawin. Biglang naduwag siya at isipin pa lang niya na may anak na ito sa ibang lalaki. Ay para na siyang sinaksak ng paulit-ulit. Napatakip si Camille sa bibig niya habang nakikinig kay Adeline na nagsasalita. Ate, bakit hindi mo kagad sinabi sa akin? Kahit na sana sa akin man lang. Bakit hinantay mo pang mag-agaw buhay ang pamangkin ko? Umiiyak na sabi ni Camille kay Adeline. I'm so sorry. Ayoko lang na maging magulo ang buhay ng anak ko. Kaya hindi ko sinabi sa'yo. Napayakap na lang si Camille kay Adeline habang umiiyak. Kailangan ko ang tulong mo, Camille. Kailangan ng operahan si Sheena sa lalong madaling panahon. Dahil kung hindi ay siguradong mamamatay siya dahil unti-unti nang bumibigay ang katawan niya. Umiiyak na sabi ni Adeline. Huwag ka mag-alala ate. Gagawa ko ng paraan para makatulong sa'yo. Sasabihin ko kay kuya na tulungan ka niya. At sa tingin mo ba tutulong ako sa kanya? Pinukol ng masamang tingin ni River si Camille, kaya hindi ka agad ito nakapag-react. Habang si Adeline ay hindi rin nakagalaw sa biglaang paglapit ni River sa kanila. Kuya? Tumaas na ang boses ni Camille kay River. Tutulungan mo siya dahil baka pagsisihan mo na hindi mo siya tinulungan. Mariing sabi ni Camille. At bakit naman ako magsisisi? Bakit hindi siya doon humingi ng tulong sa ama ng anak niya? Seryosong sabi ni River. Nasasaktan din siya sa mga salita niya. Pero kailangan niyang ipakita kay Adeline na wala na siyang pakialam dito. Kahit na gustong gusto na niya itong yakapin. Habang si Adeline naman ay parang dinurog. Dahil sa narinig ang taong inaasahan niyang makatutulong sa kanya. Para madugtungan sana ang buhay ng anak niya ay wala palang pakialam. Let's go. Nagsasayang lang tayo ng oras dito. Aya ni River kay Camille. Napatingin naman si Camille kay Adeline na umiiyak. Naglakad na si River palayo sa kanila pero agad din itong napahinto nang sumigaw na si Adeline. Kailangan mo siyang tulungan dahil anak mo siya. Dugot laman mo ang batang gusto kong maligtas. Please maawa ka naman sa kanya Tulungan mo ang anak mo. Ayoko mawala sa akin ang naging bunga ng pagmamahal ko sa iyo, River. Please. Napaluhod na si Adeline habang nakikiusap kay River. Gusto pa rin niyang subukan si River dahil nagbabaka sakali siyang magbago pa ang isip nito. Hindi na nakagalaw sa kinatatayuan niya si River. Tumulo ang luha niya na tumingin kay Adeline na nakaluhod na. Sobrang sakit ang nararamdaman niya dahil kita niya kung papaanong magmakaawa sa kanyang babaeng noon pa niya pinapangarap na maging ina ng mga anak niya. Hindi niya alam kung anong dapat niyang sabihin na anak niya ang gusto niyang baliwalain.
Lumakad siya papalapit kay Adeline at tinulungan itong tumayo bago niya ito niyakap ng mahigpit. Napahagulgol si Adeline sa balikat ni River habang walang humpay ang luha niya. Si Camille na nakatingin sa dalawa'y napapaiyak na rin dahil sa nasaksihan niya sa dalawa. I'm so sorry. Hindi ko alam na may anak tayo. I'm so sorry kung hindi kita pinaniwalaan noon. Nagsisisi ako. Matagal na kitang hinahanap. At ngayon na nandito ka na, hindi ko nahahayaan na mawala ka pa sa akin ulit. Kayo ng anak natin. Umiiyak na sabi ni River kay Adeline. Mamaya na kayo magdrama, kuya. Mahalagang bawat oras para sa pamangkin ko. Kaya sige na, kumilos ka na bago pa mahuli ang lahat. Pakiusap ni Camille sa kuya niya. Kaagad na kumala sa pagkakayakap kay Adeline si River at hinarap si Camille. Let's go. Nagulat naman si Dr. Romero nang malaman na anak pala ni River si Sheena na naging pasyente niya. Ngayon din sir, ipapahanda ako ng lahat. Dinala ni Adeline si River at Camille sa silid kung nasaan si Sheena. Naglalakad pa lang sila pero ayaw nang bumitaw ni River sa kamay ni Adeline. Kahit bawiin ni Adeline ang kamay niya dahil nahihiya siya at pinagtitinginan sila ng mga tao ay parang wala lang to kay River. Patuloy lang ito na naglalakad papunta sa kwarto ng anak niya. Pagdating sa loob ng kwarto ni Sheena ay lumapit kaagad si River sa natutulog niyang anak. Hinawakan niyang maliit na kamay nito at hinalikan. Muli ay tumulo ang luha niya nang makitang kalagayan ng anak niya. Sobrang sakit din ang nararamdaman niya na nakita niyang ganito kahirap ang anak niya. Samantalang siya'y masarap ang tulog at kain niya. Hindi rin niya akalain na magbubunga ang ginawa niya kay Adeline noon. Patawad anak. Patawad kung hindi ko pinaniwalaan ang mama mo noon. Pangakong gagawin kong lahat para gumaling ka. Para makasama mo pa kami ng mama mo ng matagal. Babawi ako sa inyo. Pinapangako ko yan. Mahinang sabi ni River sa anak niya. Dahil sa mabilis na proseso ay kaagad na inoperahan si Sheena. 3 oras nang nagdaan pero hindi pa rin lumalabas sa mga doktor. Nanginginig na si Adeline at ramdam yun ni River kaya pinagsalikop niya ang kamay nilang dalawa at pinasandal niya ang ulo ni Adeline sa balikat niya habang hinihintay nila ang paglabas ng doktor. Si Camille naman ay lihim na tinawagan si Doña Cassandra. Gulat na gulat si Doña Cassandra at Don Federico. Dahil sa nalaman ay kaagad na umalis ang mag-asawa sa mansyon para puntahan ang anak nila sa ospital. Pagdating nila doon ay umiiyak na si Camille ang nadatnan nila. Kasama si River at si Adeline na umiiyak din. San, anong nangyari? Bakit kayo nag-iiyakan? Kamusta na nga po ko? Kaagad na tanong ni Doña Cassandra sa anak niya. Wala na siya, Mami. Patay na si Sheena. Patay ng apo niyo. Umiiyak na sabi ni Camille. I'm so sorry sir pero bumigay po bigla ang katawan niya at bigla na lang nawala ang pintig ng puso niya. Paliwanag ng doktor kay River. Napasuntok naman si River sa semento kaya dumugo ang kamay nito. Si Adeline naman ay bigla na lang dumilim ang paningin kaya nawalan kaagad ito ng malay. Kuya, si ate! Ang sigaw ni Camille at Doña Cassandra ang bumulabog sa mga kasama nila dahil sa pagkakulaps ni Adeline. Dok, ang pasyente po, biglang bumalik ang heartbeat. Balita ng isa pang doktor na kasama ni Mr. Romero. Asikasuhin niyo si Miss Cuevas, ako nang bahala dito sa loob. Kaagad na bumalik sa loob ng operating room si Dr. Romero, habang si River naman ay mabilis na kinarga si Adeline na nawala ng malay. Matapos asikasuhin si Adeline, ay bumalik si River sa anak niya kung saan nandoon ang mommy at daddy niya. Habang si Camille naman ang inutusan niya para bantayan si Adeline. Hindi pa ba lumalabas sa mga doktor? Nangihinang tanong ni River dahil sobrang kinakabahan na siya. Akala niya huli na ang lahat para sa anak niya. Hindi pa, son. Hintayin na lang muna natin. Hindi nagtagal ay lumabas na rin ang doktor. Kaagad naman tong sinalubong ni River. Doc, how is she? Kaagad na tanong ni River dito. She's okay, Mr. Aguirre. Lumalaban ang katawan niya at normal na ang heartbeat niya. Masasabi kong isang hima lang nangyari sa anak mo.
Sa katulad niyang may malaking butas sa puso, ay bihira na lang na mabuhay, kahit maoperahan pa. Bukod sa mahina na ang katawan ay hindi kakayanin ng katawan niya mga gamot dahil sa kulang na siya sa resistensya. But from now on, safe na siya at ililipat na lang siya sa isa sa mga pribadong kwarto dito sa ospital. Mahabang sabi ng doktor. Thank you, Doc. You're welcome, Mr. Aguirre. Maiwan ko na muna kayo at may pasyente pa akong aasikasuhin. Tumangulang si River sa doktor at iniwan na siya nito. Nakahinga ng maluwag ang magulang ni River na okay na ang apo nila. Inaamin nilang isa sila sa dahilan kung bakit umabot pa sa ganon ang apo nila. Dahil kung hindi sana sila nagpapaniwala kay Marisa noon, ay hindi sana ito mangyayari sa apo nila. Sa loob ng isang araw ay marami ang nangyari. Sa loob ng isang araw ay biglang nagbago ang buhay ni Adeline at ng anak niya. Pagkagising ni Adeline ay puting kisame kagad ang bumungad sa kanya. Napabalikwas pa siya ng bangon nang maalala ang anak niya. Nasaan ang anak ko? Buhay pa siya, hindi ba? Hindi pa siya patay. River, di ba buhay na buhay siya? Napahagulgol na si Adeline sa kinauupuan niya. Anak, huwag ka masyadong maingay, baka magising ang anak mo. Napalingon si Adeline sa may kurtina kung saan ay doon niya narinig ang nanay niyang nagsasalita. Mabilis niyang hinawakan ng tenga niya dahil baka nagkamali lang siya ng pandinig. Hindi ka nagkakamali ng dinig. Nasa likod lang ng kurtina na yan ang inamot anak natin. Buhay ang anak natin. Kaya huwag ka na mag-alala. Malambing na ani ni River. Sigurado ka ba? Hindi ka ba nagbibiro? Nang tumango si River ay wala sa sariling nayakap ni Adeline si River. At nang mapagtanto ang ginawa ay mabilis siyang kumalas dito. Sorry, nabigla lang ako. Nahihiya niyang sabi sa binata. Mabilis siyang bumaba sa kinauupuan niya at dahan-dahang naglakad papunta sa kinaroroonan ng ina niya. Ang ingay mo, baka magising ang anak mo. Tuluyan nang napaiyak si Adeline dahil sa tuwa. Ang akala niya ay hindi na niya makikita pang muli si Sheena. Sa kabilang dako naman ay kausap ni River ang magulang niya sa labas ng kwarto. Hinayaan niya muna si Adeline sa loob. Ano nang plano mo ngayon, son? Tanong ng ina niya sa kanya. Gusto kong ayusin ang buhay ng mag-ina ko. Gusto ko rin na tulungan ang magulang niya. Gusto kong ibalik sa kanila ang lahat ng sakripisyo nila para sa mag-ina ko. Alam kong hindi yan mababayaran ng pera. Pero kahit sa ganung paraan man lang ay maibalik ko sa kanila ang lahat ng sakripisyo nila sa anak ko. Nakaunawa namang tumango ang magulang ni River sa kanya. Paglabas ng anak mo dito ay gusto namin na doon na muna sila ng ina niya sa bahay at pag-usapan niyo ni Adeline ang tungkol sa inyong dalawa para maikasal na kaagad kayo. Ang ama na niya ang nagsalita. Thank you, Dad. Tinapik lang ni Federico ang balikat ng anak niya. Saka sila nagpaalam na uuwi na muna. Maging si Camille ay nagpaalam na rin at siya na lang naiwan. Ayaw niya kasing iwan ang mag-ina niya. Nang magising si Sheena, ay ang kanyang ina kagad ang hinanap niya. Kahit na nasa tabi naman niya si River. Mama? Mahina niyang tawag dito. Sakto naman na pumasok si Adeline sa kwarto. Kaya mabilis niya itong nilapitan. Baby, may masakit ba sa'yo? Sabihin mo kay mama, anak. Sino po siya, mama? Tukoy niya kay River na namumula na ang mga mata. Baby, saka na lang ni mama sasagutin ang tanong mo, ha? Bawal ka pa kasing magsalita ng matagal kaya magpahinga ka na muna, okay? Pag okay ka na, saka ni mama sasabihin sa'yo kung sino siya. Mahina lang na umungol si Sheena, saka siya pumikit ulit. Mabilis pa na lumipas sa mga araw. Tuluyan ang nakalabas ng ospital si Sheena. At dahil gusto ni River na doon sa mansyon nila si Sheena hanggang sa tuluyan na itong makarecover ay walang nagawa si Adeline kung hindi ang sundin ang gusto ng binata. Pwede ko bang dalawin ang anak ko sa inyo? Mahinang pakiusap ni Adeline sa binata. Of course, ikaw ang ina niya kaya pwede mo siyang dalawin anumang oras na gusto mo. Thank you. Ingatan mo sana siya para sa akin. Hindi mo na kailangan pang sabihin yan. Anak ko siya kaya alagaan ko siyang mabuti.
Pagod na tumango si Adeline sa binata. Masakit para sa kanya na malayo sa anak niya. Pero kailangan nito ng tamang pahinga. Kaya't hahayaan niya muna na magkasama ang dalawa. Alam na ni Sheena na si River ang kanyang ama. At sobrang saya niya nang nakilala niya ito. Hindi ka po ba sasama sa akin, Mama? Mahinang tanong ng anak ni Adeline sa kanya. Baby, hindi pwede. Pero wag kang mag-alala. Aalagaan ka nila doon tsaka bawal sa'yo tumira sa squatters. Dahil kaka-opera pa lang sa'yo. Pero wag kang mag-alala. Dadalawin ka naman ni Mama doon, okay? Promise? Promise, baby. Niyakap muna ni Adeline ng anak niya. Saka niya isinara ang pinto ng sasakyan. Nagdaan ng maraming mga araw. 1 buwan nang hindi nakikita ni Adeline ng anak niya. 1 buwan na rin siyang nangungulila dito. Iniisip mo na naman ang anak mo. Bigla na lang sumulpot ang kanyang ina sa tabi niya. Namimiss ko na siya, Ma. Pero tinitiis mo dahil may kasunduan kayo ng ina niya. Ganun ba? Sa tingin mo ba, Ma? Makikita ko pa kaya ang anak ko? Hindi naman siguro sisira sa kasunduan ng magulang ni River sa kung ano man ang napagkasunduan nyo, hindi ba? Hindi ko alam, Ma, pero sana hindi talaga sila sisira sa pangako nila. Matapos maoperahan si Sheena, ay nakiusap muna ang magulang ni River na gusto muna nilang masolo si Sheena. Gusto nilang makasama ng matagal ang apo nila, kaya't kinausap nila si Adeline at pagkatapos ng ilang buwan ay ibabalik na nila si Sheena. Napayuko ng ulo si Adeline. Kahit naman gustuhin niyang makita ang anak niya ay hindi pa rin niya ito makikita dahil nasa ibang bansa ang mga ito ngayon. At umaasa siyang isang araw ay makikita pa rin niya at makakasama ng tuluyan ng anak niya. Aalis ka? Gusto ko lang libangin ang sarili ko, Ma. Baka mabaliw na ako dito sa bahay sa kakaisip kay Sheena. Kailangan pa ako ng anak ko kaya kailangan kong magpakatatag. Nauunawaan naman si Adi ng kanyang ina. Habang sa ibang bansa ay tuluyan ng gumaling si Sheena. Are you ready, baby? Nakangiting tanong ni River sa anak niya. Ready na po ako, Daddy. Gusto ko na pong makita si Mama. Me too, baby. I miss her so much. At pangakong hindi na malalayo pa sa atin ang mama mo. Basta, ang promise mo, ha? Kailangan mo kong tulungan para mapa-oo kagad siya. Oo naman po, Dad. Tutulungan po kita. Niyakap ni River ang anak niya. Saka sila bumaba. Naghihintay na kasi ang magulang niya sa kotse. 1 taon din ang itinagal nila sa US at sobrang namiss na niya ang dalaga sa Pilipinas. Adi, let's go. Ano bang tinitingnan mo dyan? Tawag sa kanya ng kaibigan niyang si Tessie. Nakilala niya ito sa pinagtatrabahuhan niyang restaurant at pareho silang waitress. Ang romantic ng proposal na ginagawa ng lalaki, no? Nakaka-inlove ang ganon. Inggit ka, no? Sabi ko naman kasi sa'yo sagutin mo na si Gabriel. Mahal na mahal ka kaya nun. Pag-cheer up ng kaibigan niya sa kanya. Ayoko nang magmahal. Sapat na sa akin na may anak ako. Kontento na ako doon. Nakangiti niyang sabi sa kaibigan niya. Huwag kang magsalita ng patapos. Baka kainin mo yung sinasabi mo. Ngumiti lang si Adeline at sabay na silang sumakay sa pinara niyang taxi. Nakalipat na rin sila ng bahay. Wala na sila sa squatter dahil may bahay naman na ibinigay si River sa magulang niya. Noong una, ayaw ng magulang niya. Pero kalaunan ay pumayag na rin sila. Pagbaba ni Adi sa taxi, ay nagtataka siya kung anong meron at may mga dekorasyon sa kanilang bahay. Mama? Unti-unting pumatak ang mga luha ni Adeline nang makita kung sinong tumatawag sa kanya. Sheena anak ko. Pumantay si Adeline sa anak niya at niyakap ito ng mahigpit habang napahagulgol na siya. Ang ina ni Adi, maging ang ina ni River at si Camille ay umiiyak na rin dahil sa tagpo ng dalawa. Matapos niyang yakapin ng anak ay pinahid niya ang kanyang mga luha at pinupog niya ng halik ang pisngi ng anak niya. Kanina pa ba kayo? Tanong niya sa ina ni River. Kanina pa kami, iha. Nakangiting ani ng ginang. Halika't may niluto kaming pagkain sa loob. Oo nga ate,
At lahat yun ay paborito mo. At si kuya mismong nagluto nun para sa'yo. Nakangiting bulong ni Camille sa ate Adeline niya. Kaya napatingin si Adeline sa kanya. Let's go, baby Sheena. Hinila na ni Camille ang pamangkin habang naiwan naman si Adeline. Akmang susunod siya sa mga ito nang may biglang yumakap sa kanya mula sa likod. Parang binuhusan ng nagiyelong tubig ang katawan ni Adeline dahil hindi niya nagawang mag-react hanggang sa pumatong sa balikat niya ang ulo ni River. I really missed you, baby. Namamaos ang boses ni River na bumulong sa tenga niya. At tulad ng dati, ganun pa rin ang epekto ng binata sa kanya. Anong ginagawa mo? Pilit na kinalas ni Adi ang pagkakayakap ni River sa kanya, pero hindi niya ito kayang kalasin. River, baka may makakita sa atin. So what? You're my fiancé and… Anong sinasabi mo? Pinaharap ni River ang dalaga sa kanya at sinalubong niyang nagtatanong na tingin nito sa kanya. I'm so sorry kung hindi ko nagawang paniwalaan ka noon at pinagsisihan ko yun ng husto. You know how much I love you. Since I met you, alam ko na sa sarili ko na para ka sa akin. Kaya simula nang mawala ka, hindi na ako nagmahal ng iba dahil umaasa akong makikita pa rin kita. Pero… bakit hindi mo ako hinanap nung nalaman mo na hindi akong kumuha ng necklace ng mami mo? Hinanap kita. Totoo yun. Pero may humaharang sa lahat ng pinapagawa ko. Hanggang sa nawalan na ako ng pag-asa na makita ka. At nitong nakaraan lamang ay umamin sa akin ang inutusan ko na mas malaki ang naging pera niya dahil dobleng binabayad ni Marisa sa kanya. Wag lang kitang mahanap. At hindi lang si Gino basta sa buhay ni Marisa. Napag-alaman kong magpinsang buo pala sila, kaya walang nangyayari sa pinapagawa ko. Hanggang ngayon pala, obsessed pa rin siya sa'yo. Maganda naman si Marisa at mayaman din katulad mo, pero ikaw ang mahal ko. Pagputol ni River sa sasabihin pa sana niya. Pero kasi… Tuluyan ang napatigil sa pagsasalita si Adeline nang siilin na siya ni River ng isang masuyong halik. Halik na noon pa man ay nakakapanghina na sa mga tuhod niya. Matapos siyang siilin ni River ng halik, ay napatitig na lamang siya rito nang bigla itong lumuhod sa harapan niya. Oh my, mommy! Kinikilig ako! Si Camillo na nanonood sa dalawa sa labas. Ang bilis talagang kumilos ng kuya mo! Nagtawa na ng dalawa, maging ang ina ni Adeline ay napatawa na rin. Mukhang may kasalan ng magaganap. Anya ng ina ni River. Ano pa nga ba? Segunda ng ama ni River na nakikinood din pala sa dalawa. Ayon nga sa kasabihan, lahat ng pangyayari ay may dahilan at lahat ng problema ay may katapusan. Tulad ng buhay ni River at Adeline, sinubok man ng panahon, naging mahina man sa mga pagsubok, hindi nawalan ng pag-asa ang bawat isa sa kanila. Patuloy silang lumalaban. Lahat ng pagtitiis ni Adeline ay natapos na mula nang maoperahan ang anak nito. Nawala man ng 1 taon, sulit naman ang paghihintay niya. Dahil hindi lang si Shinang bumalik sa kanya, kung hindi pati na ang lalaking mahal niya. Ang ganda mo, anak. Puri ng ina ni Adeline sa kanya. Kasalukuyan na siyang nakasuot ng gown dahil tapos na siyang make-upan ng kinuha ni River na mag-aayos sa kanya. Maraming salamat, ma. Kung wala kayo, hindi siguro ako makakarating sa ganito at hindi ako makakapagsuot ng ganito kagarang gown. Mahal ka lang ng magiging asawa mo, anak. Kaya siniguro niyang ikaw ang pinakamagandang bride sa araw na ito. Anya ng kanyang ina. Tama ang mama mo, Adi. Biruin mo yun. Nung gumala tayo, naiinggit ka lang dun sa nag-propose na nakita mo. Ngayon ikaw nang ikakasal. O, diba? Natatawang sabi ng kanyang kaibigan. Napatawa na lang din si Adeline sa sinabi ni Tessie. Siniguro ni River na magiging memorable ang araw na yun para sa asawa niya. Noon pa niya gustong makita itong nakasuot ng gown at maglakad sa altar kasama siya. At ngayon, matutupad na ang pangarap niya ay sobrang saya niya. Kuya, mahaba pang oras, ano ka ba?
Kanina ka pa palakad-lakad dyan, di ka ba nahihilo? Saway ni Camille sa kanyang kuya. Tama ang kapatid mo, son. Normal lang yung nararamdaman mo dahil ganyan na ganyan din ako dati. Kaya mag-relax ka lang. Ang daddy na niyang nagsalita. Hindi nagtagal ay isang panauhin ng sumigaw na dumating na ang bride. Napatayo ng tuwid si River habang hinihintay ang pagpasok ng kanyang bride. Kasama ang kanyang ama't ina ay dahan-dahan nang naglakad si Adeline habang hindi matatawarang sayang nararamdaman niya sa mga oras na yon. Isa sa pangarap niyang maikasal siya sa lalaking mahal niya at hindi niya inaasahan na mangyayari pa ang araw na yon dahil nga sa nangyari sa kanila. Halos hindi na maalis ni River ang tingin niya sa kanyang bride. Ang ganda kasi nito sa suot niyang gown. Mabilis lang na natapos ang seremonya sa kanilang kasal. Matapos ikasal si Adeline kay River, ay kaagad na umalis sila sa bansa dahil sa ibang bansa ang honeymoon nila. Ang ganda pala talaga dito. Dati sa TV lang ako nakakakita ng ganitong lugar. Pero ngayon, nasa harapan ko na. Matagal ko nang pinangangarap na mapuntahan ang malaparaisong lugar na ito. Salamat sa pagdala mo sa akin dito. Pasasalamat niya sa kanyang asawa. Dahil espesyal ka at gusto kong makita kung gaano ka kasaya. Sabay halik ni River sa tungking ilong ng kanyang asawa hanggang sa pumulupot na sa leeg niya ang kamay ng asawa niya. I love you. Mahinang bulong ni River sa asawa niyang mahimbing nang natutulog matapos nilang maglaro sa kama. Nakaupo sa terrace habang nakatingin si Adeline sa baba kung saan ang anak niya at mga magulang nila ay nakikipaglaro kay Sheena. Mama! Sigaw ni Sheena sa ina niya habang kumakaway-kaway kay Adeline. Napangiti naman si Adeline na kumaway din sa anak niya. Napaigtad si Adeline nang biglang may yumakap sa kanya sa likod niya. Mahal naman, huwag ka namang nanggugulat. Reklamo ni Adeline kay River. Bakit? Nagulat ba kita? Sabay halik ni River sa leeg ni Adeline, kaya napahagik-hik ang asawa niya. Ang bango talaga ng misis ko. Malambing na ani ni River. Huwag ka nang humirit, malaki ng tiyan ko. At sabi ng doktor, bawal sa akin na galawin na ako. Natatawang sabi ni Adeline. Napakamot sa ulo niya si River habang tinawanan siya ng asawa niya. Niyakap na lang ni River si Adeline at hinimas ang malaki na nitong tiyan. Siniguro ni River na bago sila bumalik sa Pilipinas ay buntis na ang asawa niya. At ngayon, ilang buwan na lang ay lalabas na ang kanilang ikalawang anak. Salamat, wife. Kung hindi ka siguro dumating sa buhay ko, hindi ako ganito kasaya ngayon. Daddy, baba po kayo ni Mami dito. Sigaw ni Sheena sa daddy niya. Coming, baby. Tinulungan ni River na tumayo si Adeline mula sa upuan at sabay silang naglakad ni River palabas ng kwarto nila. Dahan-dahan lang ang hakbang ni Adeline dahil malaki na ang tiyan niya at pinag-iingat siya ng doktor dahil may posibilidad na makunan siya dahil mahina ang kapit ng anak niya. Kaya si River ay todo alaga sa kanya. Pagdating sa baba ay tawanan ng magulang nila't ni Camille ang bumungad sa kanila. Dito kayo anak, tawag ng ina ni Adeline sa kanila. Kaagad naman siyang binigyan ng ina niya ng upuan para makaupo siya. Kulitan na tawanan lang ang ginawa nila sa baba hanggang sa sabay-sabay na silang kumain. Mommy, palabasin mo na po ang baby sister ko para may kalaro na ako. Reklamo ni Sheena. Natatawa namang hinalikan ni Adeline ng noon ng anak niya. Don't worry baby, lalabas din si baby sister mo. Sa ngayon, magsaya ka muna kasama ang mga lolo't lola mo, ha? Don't worry baby, gagawa kami ni Mami ng marami mong baby sisters. Natatawang sabi ni River sa anak habang karga-karga niya ito. Kinurot naman ni Adeline ang gilid ni River na ikinatawa lalo nito. Matuloy na lumipas pa ang mga araw at naging mga buwan. Kasalukuyan nang nasa delivery room si Adeline, habang si River naman at ang magulang nila ay nasa labas din at naghihintay kung kailan lalabas ang doktor. Ma'am, kaya niya ba? Hindi ba masyadong masakit ang panganganak? Wala sa sariling tanong ni River sa kanyang ina. Masakit san, syempre. Sobrang sakit nun.
Pero pag lumabas na ang anak mo, parang makakalimutan mo na lang bigla kung gaano kasakit ang mga anak dahil nakita mo ng dahilan nun. Anya ng kanyang ina. Hindi nagtagal ay bumukas ng pinto sa delivery room at lumabas doon ang doktor. "Kamusta ang asawa ko, Dok?" Salubong ni River sa doktor. "She's okay now. Normal ang delivery niya. At congratulations. Maaari niyo na siyang makita maya-maya lang pag nailipat na siya ng kwarto. Maiwan ko na muna kayo." Nagpasalamat ang magulang ni River sa doktor bago ito tuluyang umalis. Masayang kinarga ni River ang ikalawang anak. Hindi matatawaran ang nararamdaman niyang saya sa mga oras na yon. "Ako na munang kakargas apo ko, son. Pakainin mo muna si Adeline dahil gising na siya," mahinang sabi ng kanyang ina. Kaagad na sinunod ni River ang kanyang ina. Pinakain niya si Adeline habang nalilibang naman ang magulang niya sa kanyang anak. "Thank you." "Salamat din." "Kahit hindi mo naman sabihin, alam kong isa kang mabuting ama sa mga anak natin. At sobrang swerte ko na ikaw ang binigay ng may kapal sa akin. Dahil nasa iyo ng lahat, mabait na asawa, mabait na anak at kuya. At higit sa lahat, mabuting ama sa mga anak ko. I love you. I love you too." Wakas.